beloved Boss Mike Cervera. Dito na. Oo, sino pa? Shaldico, uuwi na. INC, totoong pinagtabuyan ng mga Didi Sarali. Halak ka. Umamin na daw. Oo. Ha? Na pinagtabuyan yung mga DDS Sarali. Oo. Ha? Yan, mga kababayan. Ha? Yan. Oh, eto na. Ano na nangyari dito? Kaya, eto na, main event na agad tayo. Mga kababayan, main topic tayo. Katiis ang mga bigating negosyante sa ingay sa politika. At dahil tablado na ng militar ang ideya ng hunta, ay gusto raw nilang maging stabilizer ng gobyerno. Nako. Si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Nako. At narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Nako. Sa gitna ng mahinang turnout ng GDP ng bansa Yan na. ngayong quarter at mga panawagang magbitiw sa pwesto ang Pangulo, may namumuo umanong desisyon sa loob ng elite circle ng mga Mag-like muna kayo, hoy. Oh, sabi ko sa inyo wala hong ibang magsasabi ng totoo sa inyo. Alam nyo kasi ko, ako ho yung taong kahit masakit, di ba sinabi ko sa inyo to noon? Lagi ko sinasabi na, nung tinatapik ko yan, kahit masakit, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Kaysa bulahin ko kayo sa isang kasinungalingan na nasing tamis ng panutya. Tama, Leonora Brown, Alicia Duran. Mas okay nang tapating ko kayo sa masakit na katotohanan. Kaysa, balitaan ko kayo, bulahin ko kayo sa isang matamis na kasinungalingan nasing tamis ng panutya. Ganyan po ugali ko, mga kababayan, bahala kayo. At naniniwala ko na dumadating naman yung panahon na yung sinasabi ko ay magkakatotoo. O, di ba? Sino ako para pagsinungalingan kayo? Wala. Kung magsisinungaling lang pala ako rito at bobulahin ko kayo, wala na. Mga kababayan, ang aking hangarin dito ay makapagpalinaw ng isipan. Magsabi ng tama, ganon. Magsabi ng totoo. At bahala kayo kung kayo mamahalin nyo ko sa ganong paraan ko. Kung ang gusto nyo palang paraan ay tulad ng mga mangmang at tatanga-tanga sa mga DDS na kung ano lang yung gusto nilang marinig at mapanood, yun lang, wala. Kailanman hindi kayo matututo sa katotohanan kung kayo'y mananatili na magiging bulag sa mga gusto nyo lang. Ganon. Tulad nito. Mga kababayan ko kayo, sang-ayon ba kayo na si Ramon ang humalili? Di ba? Di ba? Di ba? Kung kuna mo lang ninong kung kuna mo lang. Kikig Diba? Tuloy. mga negosyante na itaguyod ang pangalan ni ultra-bilyonaryo Ramon S. Ang ng Nako. San Miguel Corporation Nako. bilang isang consensus caretaker. Ay, Ramon, ang kung ako sa'yo, ako opinion ko lang. Sige, tapusin muna natin to. Ayon sa source ng Billionaire.com, naniniwala raw ang ilang business tycoon na maaasahang leader si Ang para manumbalik ang investor confidence at stability ng bansa. Siya raw ang tatayo bilang stabilizing figure matapos ang isang sinasabing government reset hanggang sa susunod na eleksyon sa 2028. Pero para kay law dean and columnist Mel Santamaria, unconstitutional at illegal ang pinaplano umano ng mga business circle. Nako. Sa panayam ng Billionaire News Channel kay Santamaria, Wrong timing. TGA constitutional pull out. Yung kapalit is not any better, baka worse pa in administration and credibility.
Yan na, mga kababayan, no? Wrong timing daw ang mga ganitong galawan. Dahil mas malala ang magiging resulta ng ganitong pagpapalit liderato. Correct. Sinubukan nating kunan ng pahayag ang Ah. Malacanang tungkol dito, Ah. pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Baka ayaw lang masaktan. Pero, ito lang ang maibabaga ko, ha, mga kababayan ko. Ha? Mga inaayat kong mga kababayan. Ha? Mga inaayat kong mga kababayan, ito lang po ang aking maibabaga sa inyong lahat. Kung si Ramon Ang, idol ko yan, oo, walang duda. Ibang klase ang tycoon pagdating sa pagninegosyo, pagmamanage ng kumpanya. Wala akong masasabi dyan. Ako, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, boto ako kay Ramon Ang na maging presidente kung siya'y tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Pero kung ang mangyayari ay magti-take over, magti-take over si Ramon Ang ng pinamumunuan ni Apo Bongbong Madikayat. No. No, no. Madi. No, 'di ba mga kababayan ko? Hindi ayoko. Ang nais ko po rito ipagpatuloy yung pong pamumuno ni Pangulo hanggang matapos yung kanyang termino. Hindi ko po sinasang-ayunan yung pong gusto rin ni Baste, mga kababayan, yung gusto ni Pulong na sabi bakit si Ramon ang ipapalit? Dapat si Sara Duterte kami. Tama ho, mga kababayan. Yan, eto na, si Saldi ko na yata. Uuwi ka na ba? Tuloy. Umabot na kasi sa palasyo ang flood control scandal matapos ituro ni dating Congressman Zaldico ang Pangulo mismo bilang utak ng multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Nako. Ang resulta, kabi-kabilang protesta at may bali-balita pa nga na foreign-funded ang ilang mass demonstration. Nako, foreign funded. Hindi kaya ang tinutukoy dyan China ang nagpopondo sa kanila. Sa ngayon po, mismo ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign-funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. May guluman sa Diba? politika. Nako, pagtataksil. So yung mga kababayan natin ijab ba dyan, nako! Nako, eto na si Mima. Alaka, lagot ka, Mima. Mima, ikaw ba yan? Mima Alicia, ikaw ba yan? Nang-agaw ka raw ng, jowa. Nang-agaw ka raw ng jowa. Totoo ba? Totoo ba yun? Uy! Ikaw talaga. Tuloy. Hindi raw dapat tayo pinaghihimasukan ng ibang bansa. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ako, yan na mga kababayan ko. Kita nyo naman. Totoo naman Hindi dapat tayo pinangingialaman ng ibang bansa. Di ba? Pero mga kababayan, kung yan, meron po tayong kasunduan sa kanila na pwede tayong pakialamanan. Ano po? Pwede yun. Kung wala naman tayong agreement sa kanila, wala. Di ba? Wala. Kaya nga lahat ng mga agreement, mga kababayan, may limitasyon Pero yung pagkakadagit kay Digong, dahil yun, yung ating kasunduan. Di ba? Diyan po sa International Criminal Court. Kaya wala silang magawa Puro lang sila. Pati na ICC. Sinisiraan na nila Di ba? Thanks but no thanks. Hard pass si ultra-bilyonaryo Ramon Ang Nako, ito na. sa umanong government reset. Kung saan siya raw ang napupusuan bilang caretaker. Pagpilinaw ni Ang, hindi siya papasok sa politika.
Kilala Ah. si Ang na taga-suporta ng gobyerno at gumagawa ng mga proyekto para sa ikabubuti ng mga komunidad. Yan na nga ang gusto ko dito, mga kababayan eh. Di ba? Shoutout po sa inyong lahat. Yan, Interpol, di ba? Meron din tayo dyan, di ba? Oh, kasapi tayo dyan. Di ang sinasabi ko, mga kababayan, kasi inabot ni Digong talaga yung ating pagiging membro sa ICC. Abot talaga eh. Kaya lang ho gusto niyang takasan yung kasalanan niya. Kaya ho tayo tumiwalag. Si Digong naman ang tumiwalag eh. Nakalimutan nila yung Interpol na pwede palang magamit ng ICC para hulihin si Digong. Diba? Eto na. Si Mima at Jake na ba? Ano ba yan? Mamaya ho, abangan nyo ho, yung aking ipapalabas na yung bahala silang magalit. Meron ho ako dito. Meron ho ako ditong audio record. Oo. Netong si Mima at saka si Jake. Abangan nyo na lang mga kababayan ko. Tuloy. Anya, dito siya higit na makatutulong at dito siya mananatili. Dagdag ni RSA, bagamat maraming hamon ang kinakaharap ng bansa, ang pag-asenso nito ay hindi dapat iasa sa iisang tao. Nagpasalamat din si Ang na San Miguel boss sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Manatiling na Kita nyo mga kababayan ko? Wala. Alam niya naman eh. Hindi niya sasagasaan si Manong Bongbong, mga kababayan. Never niya hong sasagasaan yan. Di po ba? No, ito pa yung balita Para pansamantalang mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset, ang bilyonaryong negosyante na si Ramon ang sagot ni Ang sa report na ito ni Bril Montalvo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Nako. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna iyan ng tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Bukas daw sa ideyang yan ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makaladkad pababa ang ekonomiya. Nako. Ayon sa mga bulong-bulungan, pinag-uusapan umano ng mga nasa altas na syudad ang isang military-backed reset, hindi kudita para raw ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Nako! Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. Agad namang nag-post sa Facebook si Congressman Paulo Duterte. Ang inireport daw ng politiko ay nakakabahala at isang malinaw na paglabag sa saligang batas. Kung mangyari nga iyan, para raw tayong Banana Republic na pamumunuan ng highest bidder. Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-pressure para mag-resign si dating executive Lucas Bersamin. Nako! Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Brawner Jr. Nako! Kung totoo raw ang mga impormasyong Kita nyo, pati AFP, dinadamay na nila, no? ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Kita nyo, si Pulong iyak na naman, Ito, alam nyo, ito ang problema kay Pulong, mga kababayan. Oo, kapag ka hindi papabor sa kanila yung mangyayari, iyak ng iyak. Oo, ngawa na ngawa, rungaab na rungaab. Di ba? Yan po si Pulong, mga kababayan, rungaab na rungaab. Toki ni Nana. Sinong gusto mo? Eto? Gusto mo eto? Yan. Yan ba gusto nyo maging presidente? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, wala na kayo sa katinoan. Kung sosuportahan nyo na itong ganitong klase ang magiging leader ng bansang ito. Ulitin ko mga kababayan ko, kung ganitong klase ang pipiliin nyo para mamuno sa bansang ito, awanan. Wala na tayong pag-asa.
putik na yan, baka mamaya mag-TikTok lang na mag-TikTok sa opisina to. Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.